Rito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas ngayong araw matapos isiwalat sa publiko ang umano'y video evidence laban kay President Coutinho Norte Jr. Ayon sa mga naglalabas na ebidensyang ito, maaaring magdulot ito ng malaking dagok sa administrasyon at magpabago sa kasalukuyang takbo ng politika sa bansa. Bagamat hindi pa kumpirmado ang pagiging lehitimo ng naturang video, agad itong naging viral sa social media at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May ilan na naniniwalang ito'y bahagi lamang ng black propaganda, habang ang iba naman ay nananawagan ng masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng kontrobersiya. Samantala, hindi rin nakaligtas sa pansin ng publiko ang naging reaksyon ni Vice Presidente Sara Duterte at Senador Bongo. Ayon sa mga insider, tila handa na silang umarangkada at maging mas aktibo sa mga susunod na hakbang, hudyat umano ng posibleng paglalim ng political rift sa loob ng administrasyon. Sa ngayon, wala pong opisyal na payag mula sa Malacanang hingil sa issue. Patuloy namang inaabangan ng taong bayan ng mga susunod na kaganapan, lalo na't malapit na rin ang halalan. Ang tanong ng marami, ito na nga ba ang simula ng isang malaking political banggaan? Tutukan natin yan dito sa aming mga susunod na ulat. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mga banateros. Magandang gabi. Siyempre, batiin muna natin yung mga kapatid nating banateros, si paring RJ, si Coach Oli, at si Master Judea, na ngayon ay nanonood sa ating palatuntunan. Sana nasa magandang Nasa mabuting mga kalagayan. lugar kayo. Humayo kayo at magparawi. Oo, magandang gabi. At ngayon pong Martes ay mainit na mainit pa din, mga partner, ang patutsadahan ng mga nasa gobyerno. Oo, at marami tayong nakikitang mga paninira, patuloy ito na paninira kay Inday Sara Duterte. At syempre, pagka Duterte, yung mga alyado ng mga Duterte, patuloy din sinisiraan. So, last week, sinabi natin dito sa ating show na hindi lang po si VP Sara ang target. Mukhang pati si Senator Bongo ay target ng ng mga vloggers ni Tambalos Dos at saka ni BBM. Ang issue nila yung palagi ang pagla-livestream ni Senator Bongo. Pero ano ba yung mga nila-livestream ni Senator Bongo? Di ba? Che Guevara. Problema Coach, dyan, pag hindi naman nag-live, sasabihin walang ginagawa. Di ba? Tapos pag nag-live, magagalit kayo. Mas maganda nga yun di ba? Kesa naman yung walang, hindi nga nagla-live, pero yung ginagawa naman, puro kabalastugan. Di ba? At least ito, makikita natin kung ano talaga ginagawa niya. And everyday, kasi parang sinasabi, para na siyang vlogger. Dahil lahat ng kanyang mga ginagawa ay naka-live. Which is, tama naman yun. Okay naman yun. Maganda naman. Lalo na kung yung ipinakikita ng live, yung maayos, di ba, trabaho. Ang mahirap, yung inala-live mo yung personal na buhay mo. Na wala namang may tutulong sa kapwa, sa buhay ng mga Pilipino, di ba? Negative ba yun? Parang sa akin para daw vlogger. Bakit? Negative ba ang vlogger? Kaya nga. Para sitahin nyo. Di ba? Para mo sinasabi pagka nagla-live vlogger, masama. Di ba? Ba't ganun? Mas okay naman. Ano bang issue sa mga charity vlogger? Ano ba ginagawa ng charity vlogger? Bakit kinokonekta si Senator Bongo na para daw siyang charity vlogger dahil lagi na lang siya naka-live sa lahat ng mga pagtulong niya? Bakit humihingi ba ng donasyon si Senator Bongo kapag ka nagla-live siya doon? Kasi ang mga charity vloggers, as far as I know, magpapakita yan ng mga charity works nila, and then after, manghihingi na yan doon sa mga nanonood sa kanya. Hindi ba? Pero itong ginagawa ni Senator Bongo, nila-live niya yung mga ginagawa niya. Let's say, may nasunugan. Hindi ba? Nila-live niya yun. Pagka pumupunta siya doon at tumutulong. Pero, nanghihingi ba si Senator Bongo ng ginagastos niya para doon? Hindi ba? Pera naman din ng taong bayan yung ginagamit niya sa pagtulong sa mga kababayan natin. So, anong masama kung ipakita niya sa mga kababayan natin yung pagtulong niya? Hindi ba, Jay?
Di, yung sa pagiging charity, kasi ako dati ako charity vlogger eh. So dalawa din yan ang uri ng mga charity vlogger. Merong tinatawag na charity money at charity vlogger. Okay. Yun nga, totoo nga yan. May talaga, may mga sponsor, ganon. Pero ang yung sinasabi ko nga, yung sa charity, kapag hayaan mo silang magbigay sa'yo, hindi ka manghihingi. Pero yung charity money kasi, yun yung at alam mo yung nagpapakalat ngayon ng issue about kay Senator Bongo, dati rin yung charity. Baka kaya, baka siya kurakot siya ng charity vlogger. So isa din siya. Kaya nga tinabla ko siya, isa rin siya sa matatawag na charity money. Kasi nga, una-una, at ang daming na-scam din ng tao na yun, pero wag na natin pangalanan. Ayun nga, yung pag-live ni Senator Bongo, wala pong mali dun. Oo, napakaganda nga nun, at least nakikita natin. At sana, sa totoo nga lang, mas maganda nga po yan kasi may encourage ni Senator Bongo yung ibang mga politiko na kaysa mga Duterte lang yung pinag-aaksayahan ng panahon, di tumulong kayo. Diba? So maganda yan. Tsaka, mas dihamak na maganda yung ginagawa ni Senator Bongo kaysa sa ipunin mo yung tubig at gagamitin mo sa tagtuyot. So mas yun. Mas maganda tong ginagawa niya. Walang walang masama. Tsaka kita nyo naman alam nyo may mahihalin tulad natin to kay Senator Bongo, ito yung si Pastor Alam nyo kung bakit. Kasi ang KOJC at si Pastor, hindi nila masyadong in-expose yung kanilang tulong sa mga kababayan natin. Kailan lang din talagang naglabasan etong mga na noon pa naman talagang tumutulong si Pastor sa mga kababayan natin off-cam. So si Senator Bongo din ngayon lang din naman naging ganyan din niya na hindi yung pagtulong yung talagang in-expose. So napakaganda nun kasi may encourage si Senator Bongo yung ibang mga politiko na imbis na magnakaw lang kayo ng pera ng taong bayan dyan, tumulong kayo. At ang pinakamaganda pa dito, hindi naman nanghihingi ng pera or ng pinangtutulong si Senator Bongo sa ibang tao, ni sarili niya. At yung siguro sabihin alam natin, mo kung bakit siya ganyan? Nalalagpasan kasi yung presidente nilang tamad. sa bagay, yan pa nga yung Pag isa tamad dyan. ng presidente, walang mablog yung mga vlogger niya. Maghahanap Pupunahin na lang itong iba na nasasapawan yung ganyan kasi kahit sa mga kumpanya, pag may magaling sa kumpanya at naaangatan yung iba, ang gagawin ng mga tamad, sisiraan yung magaling. Kung ano-anong istorya ang iimbento, kung ano-anong paninira ang gagawin. Dahil nga napakagaling. Kasalanan ba namin kung laging tulog yung presidente nyo? Ang Lagi tanong, na lang, natutulog ba? laging dilat yung presidente nyo. Lagi nagpapa-interview kamo. Di ba? Hindi na natin kasalanan yun. Tsaka, yun nga din sana yung i-connect ako. Hindi kaya napipressure din itong mga kasamaan niyang senador na ganito ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasi as far as I know, effective yung ginagawa ni Senator Bongo Kasi since nung nagtrabaho siya nung 2019 hanggang ngayong 2025, tita mo, nag-number 1 pa siya sa senatorial race. So, ibig sabihin, nagugustuhan ng tao yung ginagawa niya na serbisyo. Kaya nga, majority ng Pilipino, ibinoto siya. Actually, mas marami pa nga sanang boto yan. Kasi meron 17 million na hindi nabilang na boto. Definitely, hindi lang sana si Senator Bongo yung pumasok. Baka karamihan doon sa mga lahat ng Duterte ay pumasok kung hindi lang sana nagkaroon ng hocus-pocus dyan sa ating tsaka consistent Buti sana kung ginagawa ni Senator Bongo ito ng eleksyon lang. Ginagawa niya ito halos araw-araw Hindi ba? Yun ang difference, di ba? Si Senator Bongo talaga, kita mo, katatapos lang ng eleksyon. 6 na taon pa bago uli magkampanya. Pero trabaho. Kasi meron akong kilala, isang senador. Oy. Ang tahimik ko unang 3 taon. Oo. Tapos,
talak ng talak after ng malapit na. Nung talagang malapit na, todo na yung pagtatalak niya. Meron akong kilalang, kilala ko yung sinasabi mo senador, babae yan. Oo. May kilala ako isang senador, babae din. Babanat yan sa mga Duterte sa unang 3 taon sa paninilbihan. Tapos? Pag 3 taon na, yung malapit na siyang matapos at re-electionist siya, hindi na siya babanat sa mga Duterte. Kaya nanalo ulit eh. Si Risa Ontiveros yan. Sinasabi ko, pangalanan na natin. Ganyan? Ganun ang style ni Risa Ontiveros. So, kasi nga, alam ni Risa Ontiveros, alam din ni Risa Ontiveros na para, kasi bopols eh. Nakita mo naman, hindi ba, para siyang merong puppet. Para siyang puppet lang eh. Meron siya yung kanyang abogada, nagpapasa lang sa kanya doon sa mga videos na nagkalat sa social media, para nagpapasa lang sa kanya. Tapos minsan nga, yung sinasabi ni Ontiveros, minamampa nung kanyang assistant eh. So, in order for her to stay relevant at makasabay sa mga matatalinong senador, kailangan niyang banatan yung mga Duterte para mapag-usapan siya kasi nandoon ng clout eh. Hindi ba? So, pagka matatapos na yung, yan ang ginawa niya nung nakaraan, kaya nanalo ulit yan eh. Dahil yung last 3 years niya, tahimik na siya. Kaya nakita mo, ang nalaglag nun, si De Lima, yung mga ibang dilawan nalaglag. Pero siya, nanalo kasi nga, tumahimik siya pansamantala. May coach siguro yun, ano? Meron. May coach. Di ba? Talagang kasi, alam nyo, alam naman natin ng administrasyon pag alam nilang tinik sa lalamunan nila, talagang pinapagapang yan. Ang unang gagapang dyan, strategy na to eh. Kasi kung matatandaan nyo, nung inuunti-unti ng ni Martin Romualdez itong si Vice President Sara Duterte. Di ba ang unang gumalaw din mga vlogger. Kesyo may mga ganito, kesyo may mga issues silang binabato kay Vice President Sara Duterte na maraming may ano-ano pa na may kabit-kabit daw, ganun. So ganun yung ginagawa ngayon din kay Senator Bongo. Talagang yung mga vlogger muna yung pinapauna niyang hanggang sa kapag kalat na, tsaka na naman nila parang malamang sa malamang baka pa-imbestigahan na naman to. Hindi, tsaka partner, wala silang masilip eh. Wala silang masilip kay Senator Bongo. Kaya nga, pati yung mga araw-araw na ginagawa niya, yun na lang ang pinapansin. Wala rin silang masilip kay VP Sara. Kita mo, meron namang video nagkakalat, Barat Bay, na kinasal daw sila ni VP Sara. Saan? May kinakasal bang parehas babae dito sa Pilipinas? Meron. Parang yung kasal ng mga tikbalang pag umuulan. May sariling kasal yun eh. Hindi ko maintindihan. Kaya ng Pilipino eh. Ay, nako. Di ba? I mean, may katulad yun. Napaka-cheap na atake nun, Barat Bay. Kasi Diba? alam mo, yan din-discuss ko ngayon sa page ko. Ang mga Pilipino talaga, gustong-gusto ng chismis. Ewan ko ba talagang kinalakihan na natin yan. Kaya tuloy, kami mga banateros, talaga nananatili kami sa katotohanan lang. Yan ang pag-usapan natin, yung mga tunay na issue, hindi yung chismis. Kasi nangyayari, labanan na ng chismis ngayon eh. Katulad niyan. Pabunggahan eh. Oo. So gagawa na naman yung iba ng chismis tungkol sa kabila. Tapos chismis na naman dito. Di para tayong mga tanga, sana itaas naman natin ng level ng usapan. Diba? Huwag yung puro chismis. Katulad niyan, ano ba naman yun? Papakasal. Tsaka anong pakialam nyo? Diba? Anong pakialam nyo sa pakasal nung kahit magpakasal pa ng 10 beses yan, wala na kayong pakialam doon as long as nagsiserve sa bansa na maayos. Yun lang naman sa akin dyan. Ang hilig natin pumasok doon sa eksena ng mga buhay na may buhay. Kung inggit kayo, pakasal din kayo na ilang beses. Pakasalan niyo yung aso nyo. Ang nakakainis kasi doon, sobrang cheap. Sa sobrang wala sila talagang masilip na mali sa mga Duterte at mga alyado ni Duterte kung ano-ano na lang yung mga chismis na ginagawa nila para magkaroon sila ng content. Kasi nga, itong presidente natin, sa totoo lang ang dami naman nating proof. Ang dami rin naman talagang mga nagva-vlog na ang binabanatan ng mga vlogs nila yung mga vloggers at ni Pangulong Duterte at yung mga Duterte. Pero tayo, every time na we do vlogs, katulad yan, pag nagvo-vlog tayo, ang topic natin si Pastor Apollo Kibuloy, yung information about doon sa
mga ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung nilalahad natin. So, napakarami nating naikukwento sa tao ng mga magagandang bagay na ginagawa ni Pastor na etong mga vloggers sa kabila, wala silang makitang magandang ginagawa ni BBM. Tingnan mo na lang, dito sa mga sinasabi ni Claire Castro, di ba? Lahat ng mga press con ni Claire Castro, supposedly, katulad ng lagi natin sinasabi, pasahod ng taong bayan yan, ang dapat na information na nakukuha natin sa kanya is yung mga nagagawa ni Pangulong Marcos sa Bayang Pilipinas. Pero sa nakikita natin, ang atake talaga niya ay puro Baste Duterte, puro Inday Sara Duterte. So ngayon, meron na naman siyang sinabi na ito daw si Bongbong Marcos ay hindi naman gumasta ng 125 million in 11 days. At wala naman daw si Bongbong Marcos notice of disallowances. So, I mean, since kinumpara mo na rin lang naman si VP Sara, yung budget ni VP Sara, kay Bongbong, bakit hindi kayo mag-open ng investigation on your own kung talagang malinis kayo na scrutinize natin yung budget ni Inday Sara? Kasi yun nga yung lagi natin sinasabi na masyado kayo nakatutok sa confidential funds ni VP Sara, pero yung confidential funds ni Bongbong Marcos na 4.5 billion per year, napakalaki niyan, saan napupunta? Eh kung kukomputin mo nga, lumalabas na 125 million ang ginagastos ni Bongbong Marcos per day. Kung i-divide mo yung 4.5 billion na budget niya sa isang taon. So kung 11 days ang pinag-uusapan, lamang ng 12 milyon, 12.5 million na lamang na gumagastos si Bongbong Marcos sa 11 araw. So kaya nga sabi ko, hindi ito si Claire Castro. Pinapahamak niya si Bongbong eh. Hindi ba? Kasi sa totoo lang, iniiwasan nila yan eh. Yung usaping drugs, yung usaping budget, confidential funds ng Malacanang, hiniiwasan nila yan as much as possible. Kasi hinahanap talaga ng taong bayan yung pera na yan eh, dahil pera natin yan eh. Pero siya ang nag-open up. Kaya nga, naku, delikado kayo dito. Lalong-lalo na, itong PCO chairman, no, yung PCO secretary, inabsorb na. Balitang yung posisyon na yan, walang tumatanggap. Kaya, tinanggap na ni, sino ba to? Yung PCO secretary? Si, pangalan yan? Oo, yung... Ruiz. No, Si J. Ruiz, Ruiz. J. Ruiz. Nakakahiya yun, banat ba yun, no? Na ikaw, second choice ka lang. Kumbaga nakaabang ka kung may papalit o wala. Dahil walang tumatanggap, ikaw na yung nilagay. Ikaw, papayag ka ba kung ganun? Alam mo, ito kasi ang problema talaga sa administrasyon na to. Kaya din ang dami nawawala dyan sa PCO. Wala kasi sila may balita. Kasi mantakin mo yung 5-minute response nung kanilang PNP chief. Diyos mio. Paano mo ibabalita yun? Di ba? Palpak eh. Paano mo kaya ibabalita na supposedly yan yung mga... Kasi naalala ko yan nung panahon ng Duterte administration. Ang ginawa ni Sec Martin, ini-invite niya yung mga ahensya ng gobyerno. Sila ang magkwento. Ano ba ang nagawa na sa inyong departamento? Ganon. Di ba? Ngayon, wala. Si Claire Castro lang putak ng putak. Wala naman siyang alam. Doon sa mga nangyayari, hindi niya nga mapagtanggol itong 5-minute na response ni Torre. Napalpak. Kita niyo naman niya. Kita niyo ba yung video na yon? Oh, di ba? Na siya mismo nagsabi. Ano ba yan? Wala pa nga eh. Wala pa nga. Di ba nagsisimula? Dumating na. So alam mo, scripted eh. Talaga naman, kung ikaw naman, vlogger ka, ikaw, alam natin yan. Wala kang material. Pag wala kang material, anong gagawin mo? Aawayin mo na lang yung mga kasakalaban. Gagawa ka na lang ng chismis. Mas madali yun eh. Oo, kasi ang chismis, pabenta yan sa mga taong, alam mo na, walang isip. Mahina ang kokote, mas nag-enjoy sila dyan. So, gawa ka na lang ng chismis. Diba? At least, may views ka pa. Mas madali kasi nilang yung paggawa ng chismis. Mas madaling gawin. Tsaka, hindi lang sa Pag bobo kasi yun eh. Ha? Pag bobo ka talaga, hindi mo alam ang topic, gawa ka na ng chismis. Katulad lang sa ating yan eh. Hindi kayang makapagbalita yung mga vlogger nila ng magagandang nagagawa ng administrasyon.
ang ginagawa, gagawa ng issue yung mga Duterte. Minsan, kasama na tayong mga vlogger. Kung ano, tayo na lang yung ultimong Focus personal nila, na buhay. Uungkatin, kesyo bakla. Palaging tinatawag sa amin kasi yun, mga bakla doon. So, ganun ng ano nila eh. Tingin mo si Auntie Claire, diba? Dahil wala nga nagagawang maayos yung gobyerno at nagtataka nga ang taong bayan kasi ang daming pondo na dumaan. Kaya nga yung sinasabi mo kanina na 4.5 billion na confidential fund niya. Hindi lang yun eh. Biruin mo sa loob ng 3 years, nagkautang ang Pilipinas ng napakalaking pera. Oo. Diba? So kung ikukumpara mo yan sa mga naunang presidente, napakalayo. Wala pang pandemya. Huwag naman sana, pero partida, wala pang pandemya, pero napakalaki na ng utang ng Pilipinas. So sana pupunta yun. Kaya nga yun yung sinasabi natin na yun yung hindi dapat na mga impormasyon na tinatouch ni Claire Castro eh. Kasi nga, hinahanap ng taong bayan unang-una sa Kongreso, yung kanilang yung open the books, hindi ba? Binuksan niya ni Pangulong Duterte. Diyan nga nagsimula itong pagkatanggal ng prangkisa ng SMNI dahil diyan sa gikan sa masa para sa masa na yan. Hinahanap natin yan, pera na yan. Ang isa pang sinasabi ni Congressman Marcoleta na kung pinag-uusapan natin yung notice of disallowance ni Inday Sara, pag-usapan din natin yung notice of disallowance ng lahat ng may confidential funds. And kung iniimbestigahan natin yung confidential funds ni VP Sara na nanggaling naman yun sa Malacanang, bakit hindi na rin natin simulang imbestigahan yung confidential funds ng Malacanang kasi mas malaki mas malaki yung budget ng Malacanang. Imagine merong 4.5 billion na budget na pondo ang Malacanang, confidential funds pa lang to may ganong kalaking budget, wala namang sumusukong mga rebelde. Di ba? Wala namang malalaking mga drug lords na nahuhuli. Dumadami pa. Wala namang mga ginagawang bagong mga kalsada. Meron naman sila, kayo naman. Ano? Marami silang ginagawa. Yung high five. Yung Oplan, ano ba yun? Oplan Horus. Ano? Horus? Ano ba yung high five? Hindi niya alam yung high five. Paki-refresh nga. Yung OpenAI, high five yun. Okay. Ang tawag doon na high five, baka ganun. Baka doon nila ginagamit. Oo. Sa troll farm, no? Sa troll farm. Katulad lang ng mga makakaliwa, vlogger na rin. Talaga. Mga nagbablog Malay na. mo. Dumadami na sila. Kaya may ginagawa sila. Meron naman pala talaga. Yun lang. Walang kapakin. Tapos may mga balita pang nagbabayad sila ng vlogger para pabanguhin yung mga pangalan nila. So, nag-a-assume tayo dahil hindi rin naman nila pinapakita kung saan nila dinadala talaga yung pera. Katulad nga lang din yan ng drug test. It's safe to assume na talagang positive siya sa drugs kasi nga hindi niya pinatutunayan Hindi siya nag-undergo ng drug Alam mo testing. kung gaano sila kapalpak? Ito, may papakita ako. Hindi ko lang napadala dyan. Ito, Yan, lapit yan, Hindi yata mababasa Yan. Basahin mo na lang. Basahin natin. Sabi nung isang vlogger nila, pangalan ay Sangkay. Huwag mo nang Sangkay, ito, sabi. Pati si kaalaman, nalula na sa nangyari sa Pilipinas. Anong milagro itong ginagawa mo sa bansa, Bongbong Marcos? This nation shall be great. Kasi daw, itong Egypt, ini-export na daw natin. Pag binasa mo naman, sandali, private company to Anong kinalaman ni Bongbong Marcos dito? Magtataka ka, sabi ko, ang bobo naman ito. Bopol siya. Yan yung nangako ng ginto in-export na daw sa 30 na bansa yung Egypt. Akala ko naman DOTR. Pero pag binasa mo, sandali. Private. Ano ito? Modern Egyptian ng Francisco Motors. Tanga. Para mapapaganon kayo. Anong kinalaman ni Bongbong Marcos doon? Diba? Samantalang marami tayong mga produkto na na-export na nawala na sa atin. Hindi naman nila binabalita, katulad ng saging, yung durian. Dati sa atin kumukuha ng durian yung mga karatig bansa. Pero ngayon kumukuha sila ng durian sa Thailand na, tsaka sa Vietnam.
malaking market yun. No? Actually, apektado talaga yung durian farmers natin sa Mindanao, pati yung mga saging. Dati sa atin kumukuha. Katulad yan, away sila ng away sa China. Yung China pala, ang daming mga kinukuha produkto sa atin. Kita mo ngayon, sa ibang bansa na kumukuha ng sa ibang bansa na kumukuha ng mga produkto nila. Wala na. Sayang din yun. Kita rin natin yun. Tsaka farmers ang tinatamaan dyan. Wala silang pakialam. Basta may propaganda lang nila, basta maging anti-China lang sila, wala silang pakialam kahit na may mga negosyong naapektuhan dito sa Pilipinas dahil sa politika nila. Di ba? Dapat nga ang pangalan ni Bongbong, Mr. Perfect eh. Speaking of yung investor. Kahit kasi sinisisi ng gobyerno yung pagbagsak daw ng mga investment sa Pilipinas, mga investor kay BP Sara. Ang sagot ni BP Sara, kahit nandyan o wala ang impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita ninyo, bagsak ang ating foreign investment sa ating bayan. Kaya wag nila akong gawing reason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. So, ang ekonomiya, pangit, tinisisi nila kay VP Sara. Ano yung sinasabi mo kanina, Jay? Hindi, dito na rin tayo total. Nandito, Alam nyo, paano tayo papasukin dito ng mga investor? Kung yung baha nga sa Pilipinas, hindi nila masolusyonan. Sino ba naman tangan na businessman na magsasayang ng milyon na pera dito sa bansa natin kung mabubulok or masisira lang din yung hanap buhay nila dito? Pangalawa, sino man naman din bobo na businessman na maghihirap, mag-align, mag-ano ng pera dito na ultimo ang diba, yung kamakailan lang maraming mga kinikidnap ng mga foreigner. Yes. So sino ang may kaya talagang mapapaisip yung mga na ayaw na nila dito sa Pilipinas. Bakit ka mag-i-invest sa Pilipinas kung ultimong simbahan binababoy ng sarili ng gobyerno? Maraming kapalpakan ng gobyerno kaya yung sinisisi nila kay Vice President Sara Duterte, yan talagang kalukuhan yan. So ang dapat sisihin dyan si Marcos. Kasi unang-una, biruin mo, saan ka ba naman na makakita na isang pulis na halos wala na sa katinuan, ginawa mo general? Diba? Saan ka nakita na isang vlogger, hindi naman sa pagmamiliita, kasi pare-pares lang din naman tayong vlogger, na ang alam may pagchichismis lang, tapos ginawa mong spokesperson mo. So, yung pag-ipon nga lang ng tubig, gagamitin sa pagtagtuyot isa ng kalokohan yun. So, mapapaisip din talaga yung mga tao na at yung mga investor na wala sa katinuan tong namumuno sa bansang Pilipinas. Kaya sino nagsabi niyan? Sila Castro. Sila Castro? Oo. Kaya nga sabi ni Vice President Sara Duterte, yung mga Castro daw yan, hindi naman daw yan lahat, yung dalawa, yung tatlo, nadagdagan Andiyan na rin yung pinsan nila. Si konti na lang daw. Hindi, si naging Castro na. Si Abante. Si Abante, ano yung pinsan nila yun? Apat na sila. Kaya nga, speaking of spokesperson, may bagong spokesperson na naman. Sino? Diyos ko po, ang dami na natin spokesperson. Alam mo, Natatandaan ito, mo ba, Natbay, ha? noong kampanya, di ba, sinabihan si Pangulong Marcos, sino magiging spokesperson yan? Sabi niya, hindi mo kailangan ng spokesperson kasi ikaw mismo ang makikipag-usap sa tao. Di ba, yun yung kanyang budol talaga. Kita mo kung gaano ka mambubudol yan at gaano ka sinungaling talaga yung visit na yan. Alam mo, itong sinabi na to, nagtataka lang ako. Si BP Sara ba presidente? Oo nga. Tama. Di ba? Hindi ko mag-gets bakit nila, ano pa kailam ng ibang bansa sa isang vice president lang, maging halimbawa lang assuming that she was found guilty ng yung mga pinibintang sa kanya sa impeachment article, di ba? Anong kinaugnayan? Anong mangyayari sa bansa? Wala naman siyang kapangyarihan pagdating sa gobyerno. Pagpapatakbo ng gobyerno, wala siyang kapangyarihan. Pagpili ng Senate President, hindi rin naman niya yun kayang impluwensyahan. Pagpili ng Speaker of the House, wala rin naman siya. Sa judicial, hindi rin naman siya nag-a-appoint.
So, walang power ang isang vice president to influence any sa government. As a matter of fact, lalo na ngayon na siya yung opposition, di ba? So, it has nothing to do with businesses sa Pilipinas. So, bakit nyo ibibintang sa kanya? Ang talagang merong direct control sa lahat from executive, tapos may influence sa legislative, nag-a-appoint sa judiciary, presidente. Bakit yung sisisi kay vice president? Ito si Castro, talagang hindi ko alam kung bumalik ka nga sa law school, bumalik ka sa library, mag-aral ka dun. Para kang para kang vlogger ni Marcos yung mga tangang vlogger niya. Para-paro kayo ng level ng utak. Kaya nga, tapos lagi niya sinasabi na fake news, di ba? Sabi niya, katulad dito, nung nakaraan sa may OpenAI. O tapos yung mga AI na isinare nila General Bato, sinisita niya yon na nakakahiya daw. O samantalang siya, PCO siya, pero pinagkakalat niya Na? yung 7 days, ay yung 7 pesos. 7 days tuloy. 7 pesos? 7 pesos na bigay.